Hi mga ka-backyard, kumusta po kayo? So nung unang upload ko is pinag-usapan natin ang mga gulay na maganda sa ating mga alagang ibon. So ngayon isi-share ko naman sa inyo mga ka-backyard ang mga pagkain na bawal sa ating mga alagang ibon. Lalong-lalo na sa ating mga handfeed na inaalagaan sa bahay. So bago tayo mag-start sa topic natin mga ka-backyard, ask lang ako na malaking favor sa inyo. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at paki-like and share na rin para lumago ang channel natin at para makagawa pa ako ng maraming videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So wag na nating patagalin mga ka-backyard. Unang pagkain na bawal sa ating mga alagang ibon is yung chocolate. Sinisira nito ang digestive system nila. Kadalasan ito nangyayari sa ating mga handfeed birds na inalagaan sa loob ng ating bahay. At hinahayaan natin silang makalipad-lipad. So dahil minsan busy tayo at hindi natin mamalayan na may chocolate pala tayong naiwan sa misa, kaya minsan nakakain ang ating ibon. So ang sanhi nito is yung pagtatae o pagsusuka ng ating ibon. At minsan nauwi pa sa pagkamatay nila. So para makaiwas tayo, huwag natin silang hayaan na gumala sa loob ng ating bahay. O kung gumala man sila sa loob ng ating bahay, dapat itatago natin yung mga tsokolate na nasa misa para maiwasan natin ang pagkamatay o pagkalaso ng ating ibon. So pangalawang bawal sa ating alagang ibon is yung avocado. So pwede tayong magbigay ng iba't ibang klase ng prutas. Sa next video ko is pag-uusapan na naman natin ang mga prutas na pwede sa ating mga alagang ibon. So balik tayo sa topic natin mga ka-backyard. Ang avocado, isa talaga ito sa ipinagbabawal na ibigay sa ating mga alagang ibon dahil may taglay ito na persin at marami din itong fatty acid na nakakalason sa ating mga alagang ibon. So ang sanhi nito kung nakakain sila ng avocado, balisa ang ibon natin at parang may sakit sila sa puso. So maraming nagsasabi na okay pa kain ng avocado kung paminsan-minsan lang daw. Pero para sa akin, para safe talaga ang alaga nyo at para hindi kayo mangamba, so mabuti na yung nakasigurado tayo. Alam naman natin na hindi pwede sa kanila, alam naman natin na lason sa kanila, so wag na tayong magbigay. So next na listahan natin is yung kape. So madalas ang kape is common to sa ating mga alaga dahil nakasanayan na talaga natin na pag once gumising tayo sa umaga is nagkakape agad tayo. So kapag may handfeed tayo na ibon na hinahayaan natin siyang makalipad-lipad sa loob ng ating sala o di kaya sa ating kwarto, hindi nagkape tayo. So, hindi talaga natin maiwasan, lalong-lalo na pag busy tayo na makainom talaga ang ating ibon. So, hanggat maaari, huwag natin silang painumin. So, ang epekto naman ito is dahil malagkit nga ang kape, so maaari siyang bumara sa puso ng ating mga alagang ibon. So, hanggat maaari, huwag natin silang bigyan dahil nakakasama din ito sa kanilang kalusugan at bawal na bawal din ito sa ating mga alagang ibon. So, next is yung sibuyas. So, ang sibuyas is masama rin ang epekto nito kapag nakakain sila. So, nakakaranas din ang ating mga alagang ibon ng pagsusuka, pagtatae. So, hindi rin okay ang pagkain na sibuyas at nagkukost ito na mahirapan sila sa pagtunaw at minsan, pag tumagal, is balisaan ang ating ibon at matamlay na sila. Kaya ang cost din ito is pagkamatay nila. Kaya para maiwasan din natin, so wag na nating hayaan na makakain ang ating mga alagang ibon ng sibuyas o di kaya mabigyan natin ng ganitong pagkain. So next sa listahan natin is yung mansanas o apple. Pwede tayong magpakain ito pero dapat tanggalin natin ang buto. Dahil ito yung lason sa ating ibon. May content kasi na cyanide ang buto ng mansanas. Pagdating naman sa tao, hindi rin maganda ang epekto noon. Dahil hindi agad siya natutunaw. Siyempre, pagdating sa ating mga ibon, kung makakain sila ng buto, is nagkukos ito ng pagkalaso nila o di kaya pagkamatay ng ating mga alaga. So, next is yung alcohol o alak. So, minsan hindi natin maiwasan dahil nga malaya sila sa ating bahay. So, nakakainom sila. So, hanggat maiwasan natin na hindi sila makainom, huwag na natin silang hayaan na tumikim. Dahil hindi maganda ang alak sa ating mga ibon. So next na hindi pwede sa ating mga ibon is yung bawang o garlic. Isa rin ito sa masamang pagkain ng ating ibon dahil sa taglay niyang chemical
called allicin. At nag-cause din ito ng anemia sa ating mga alagang ibon na pwedeng humantong sa pagkasawi o pagkamatay ng ating ibon. So ang last na masama sa ating alagang ibon mga kabakyard, salty foods kagaya ng chips. So pag once marami ang mga salty foods na nakakain ng ating ibon, so nagkukos po ito ng health problem sa kanila. Pagkagaspang o pag-dry ng kanilang mga lalamunan at makaranas din ng dehydration ng ating mga ibon na pwedeng humantong sa kanilang pagkasawi o pagkamatay nila. So kung nagtatanong kayo ka-backyard kung paano makaiwas, una, huwag nyo silang hayaan na gumala sa loob ng inyong bahay. Lalong-lalo na sa mga hand-feed birds natin na inaalagaan dahil maamo sila sa atin. So ilagay nyo sila sa cage nila na may cattle bone at mga seeds na pwede silang kumain doon. At kung ilabas nyo naman sila sa loob ng bahay ninyo o di kaya palabasin nyo sila sa kanilang cage, itago nyo ang mga pagkain na bawal sa kanila para tumaas pa ang lifespan ng inyong mga alagang ibon at makaiwas sila sa mga toxic foods na pwedeng ikamatay nila o ikasawi. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga videos at tips na ilalabas ko patungkol sa aking mga alagang ibon sa bahay. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Bye-bye!